Ang daming maging gustong VA bookkeeper ngayon. Ang tanong, alam nyo ba anong mga risk sa mga bagay na pinapasok nyo? Pwes, kung hindi nyo alam, tapusin nyo itong video na to kasi pag-uusapan natin ang mga risk as a VA bookkeeper or VA in general. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle at may 4 na taon akong experience sa pagiging VA bookkeeper. Start na agad tayo. Pero bago yan, magkikwento muna ako sa inyo. Nung nagsisimula pa lang ako maging VA bookkeeper, that was 4 to 5 years ago, wala akong kaalam-alam sa mga risk as a VA bookkeeper. Ang meron lang ako dati, sa pagkakaalam ko, meron akong accounting basics at saka meron akong determinasyon na maging VA bookkeeper. Hindi ko kinonsider yung mga risk sa pagsisimula. Hindi ko nga alam kung ano yung bagay na pinapasok ko. Nalalaman ko lang siya paunti-unti as I goes by. Ang pinakaunang naging client ko, hindi ko intensyong magkapera agad kasi wala akong experience at wala akong degree. Pero sa pinakaunang client ko, naranasan at na-realize ang napakaraming risk pala ng isang VA bookkeeper. Sabi ng client ko, pinakaunang client ko, weekly daw ang payout o weekly daw ang pay. Nung mga unang linggo, naramdaman ko ng delay siyang magpasahod. Hanggang sa nagsabi siya na move natin ng 15:30 yung payout mo. After na-release ang aking una at pangalawang sahod, ay na-move na to 15:30 yung payout ko. Nung nagka 15:30 na, delay pa rin siyang magpasahod. And alam naman natin, especially ako nung nagsisimula pa lang ako, napaka-lowball ng rate sa akin. Ina-expect ko na dapat on time talaga magbayad yung client. It's because may pinagagastusan ako. Yan yung pagsisimula ko talaga sa VA bookkeeper. May mga backlog ako ng mga utang at meron din, wala talaga akong sahod nun for the past 2 months kasi wala akong naging trabaho gawa nang nag-resign ako sa past employment ko. It takes me 2 months para magkaroon ng client. Kaya ako, naghikaos ako sa finances, sa cash flow ko personal. Kaya doon ko na-realize nung unang-una, no? Napaka-taas pala o napakaraming risk pala ng someone na magta-transition from employment to the fixed rate na magtatalon especially pag direct hire ng mga client. Kasi wala ka masyadong control and especially pag ganyan, wala ka namang magawa eh. Wala kang magawa kapag delayan ka ng sahod. Wala kang magawa kapag matagal ma-approve yung payroll or yung invoices mo. At that moment, na-realize ko sa first client ko na yun na ang pagiging VA o pagiging VA bookkeeper, meron siyang dalang risk. Tayong lahat ay gusto maging VA. Dream ng mga tao o isa sa mga pangarap ng mga piling tao ay mag-earn ng pera with dollar. Napakasarap kayang mabuhay sa mundong dollar yung sahod mo. Especially sa exchange rate natin dito sa US versus sa Pinas. Gagaan talaga buhay mo, especially when the rate is good and you are rendering fixed hours, especially pag 8 hours, paldo ka niyan. Lahat ng tao nagdi-dream ng ganyan. Usually, no, ikaw gusto mo maging VA because you are dreaming na magkaroon ng US rate, US dollar rate. Pero it comes at a cost. Hindi porket napakaganda niyang pakinggan, hindi niya porket napakagandang offer, napakaganda niyang opportunity, may kaakibat talaga yung risk palagi. At dito ko i-share sa inyo sa video na to, yung mga risk na na-encounter ko personal as a VA bookkeeper. At mapaghandaan nyo ito, especially itong huling i-share ko sa inyo. Alright, isa sa mga risk na dapat mong paghandaan as a VA bookkeeper ay ang scams. Kapag nagsisimula ka maging VA bookkeeper and you are vulnerable pa sa mga hiring, especially unang-unang client, nagdidiliyab ka pa. Excited na excited ka magkaroon ng client, desperado ka magkaroon ng una mong sahod at magkaroon ka ng una mong kliyente and experience as a VA bookkeeper. Now, dahil sa kadesperaduhan mo, pinapasok mo lahat ng mga opportunity. And napaka-smooth ng process. Nagpasa ka ng resume, nag-initial interview ka na, at biglang dun sa hanggang dulo, nung mag-job offer na, biglang meron kang babayaran para mag-proceed yung application mo. Patay. Dahil sa kadesperaduhan mo, na-assure ka na nila, na-screen ka na nila, and sa tingin mo parang legit, pinagbayad ka sa huli. At dun pa yun sa pinaka-vulnerable part ng hiring process, which is paniwalang paniwala ka na napaka-legit ng company na to. Guys, ito alalahanin nyo. Ikaw ay isang aplikante. Ikaw ay naghahanap ng pera. Lahat ng hiring process ay libre. Ito pagkakatandaan nyo. The moment that it asks for money para ma-proceed yung application mo o ma-onboard ka na as a VA, it's a scam. Regardless kung mura, mahal, basta nanghingi sila ng bayad, sort of payment, scam yan. Naghanap ka ng trabaho para maghanap ng pera, hindi pagkuhanan ng pera. Alright? Isa yan sa risk kapag ma-scam ka. Kaya huwag kang magpapa-scam. Okay? Tandaan mo yan palagi. Okay, next. Isa sa mga risk as a VA bookkeeper na dapat mong malaman ay ang health risk, both physical and mental health. Sa pagiging VA bookkeeper, especially pag yung account mo, regardless kung that's Australian, US, day shift, mid shift, or night shift,
Lahat yan, it comes with a cost. We are just working from home. We are sitting consecutively hours. Minsan 8 hours tuloy-tuloy yan na nakaupo lang tayo. Hindi ko nakita to nung simula kasi napaka-active ko physically before ako naging VA bookkeeper. Nung pandemic pa, nag-jogging ako, nag-workout ako. And I am very fit physically. Nung naging VA na ako, doon na nagtuloy-tuloy na hindi ako makapag-exercise. Dahil nawalan na ako ng disiplina kasi lahat ng mga naging kliyente ko ay US. Night shift. At kapag ikaw ay baguhan sa night shift, yung katawan mo matagal makapag-adjust. At hindi ko naman alam kung anong diskarte para makatulog kahit night shift ka. Kaya as a VA bookkeeper, risk natin yan. Especially pag physically, nakaupo ka palagi. And mentally as well. Lalo na kapag nagkaroon ka ng client na sinabi ko sa kwento ko kanina na matagal magbayad. Yung anxiety mo, takot mong hindi ka mabayaran, baka ginost ka na, baka hindi na magparamdam, hindi ka mabayaran sa pagod, tsaka hirap na experience mo. It is exhausting both physically and mentally. Risk sa atin yan. May mga pay kasi, especially pag na-experience mo na yung BPO, may tinatawag na night differential. Yung night differential, binabayaran yun sa empleyado. It's because of the risk sa pagtatrabaho mo ng gabi. Kasi magkaiba talaga at may health risk talaga kapag nagtrabaho ka sa araw versus sa gabi. At binabayaran tayo doon. Pero it's a risk pa rin sa atin. Pinapasa natin yung risk na yun. Kaya dapat mong gawin sa risk na yan ay magkaroon ka talaga ng disiplina, magkaroon ka ng fixed body clock. Kasi kapag isang araw lang masira yung body clock mo, pag night shift ka or any shift, talagang wasak yung buong buwan mo, wasak yung buong linggo mo, hindi ka makatulog na maayos. Kasi nasira ng isang beses yung body clock mo. Kaya it takes discipline. And when it comes naman sa mental health, kapag non-payment, kapag anxiety, kapag anxious ka sa mga late payments, lalo na kapag may mga binabayaran ka, ang solusyon lang dyan, hindi mo dapat inuubos lahat ng sahod mo. Kailangan mong magkaroon ng ekstrang pera para yung nasa isip mo, iniisip mo palagi na may security ka, na hindi man magbayad ng 1 buwan, 2 buwan yung client mo, hindi ka mawiwindang kasi may ekstrang pera kang pambayad ng bills. At dapat hindi ka maging gastador, hindi ka magwaldas ng pera para hindi kakabahan kapag hindi ka nasahuran ng tamang oras. And malaking tulong din sa mental health, yung lumabas-labas ka din. Hang out with your friends, pumunta ka ng bundok, mag-hike ka, gumala ka, mag-rides ka. Basta may buhay ka outside your work. Isa yun sa risk at isa yun sa mga alternative na pwede mong gawin para ma-maintain mo yung physical mo at saka yung mental health mo. Alright, next. Isa sa mga risk na dapat mong malaman as a VA bookkeeper ay ang data breach. Pinagkakaingatan especially sa ating mga VA bookkeeper. Sabihin nilang mag-file ka ng non-disclosure agreement. Sinendan ka ng client mo, non-disclosure agreement. May risk both sa client at personal. Ang risk sa client doon, kasi ikaw ang may hawak sa mga pinaka-sensitive na mga information ng isang client. You have the access of the tax, sa finances, sa banks, credit cards, statements, any sensitive information with regards for the company. Ikaw yung may may access dyan. It's because you are a bookkeeper or accountant. Ikaw yung pina-access dyan. Kaya risk ng client na magtiwala sa isang VA. Kaya mostly, nagpa-file talaga ng non-disclosure agreement. Pero ano naman yung risk sa atin as a VA bookkeeper? Hindi siya risk kung maayos kang tao. Kasi magkaka-risk lang yan kapag gumawa ka ng kalokohan at na-call out ka. Mahirap maghabol kapag ikaw yung nag-ghost ng kliyente. Pero pag ikaw ang gumawa ng kalokohan sa kliyente, napakadali mong hanapin at kasuhan. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yung realidad na yon? Ang kliyente mo may pera para hanapin ka. Ikaw, wala kang pera para gumawa ng kalokohan sa client. Isang patawag lang sa'yo niyan. Isang hanap lang sa'yo niyan. Especially pag if you're working on an agency, personal information mo, may ID mo, may address mo, emergency contact mo, isang locate mo lang dyan. Especially if you're working virtually, may time tracker yan. May real access yan kung nasan ka. Hindi siya risk kung maayos ng tao. Risk siya kung bona kang VA bookkeeper. Kaya wag na wag kang gumawa ng kalokohan na sa VA bookkeeper. Ayusin mo yung trabaho mo. Wag i-disclose ang dapat na hindi i-disclose. Keep things confidential at i-maintain mo ang iyong credibility as a VA bookkeeper. Kasi pangalan yung pinaka-importante sa atin as a VA bookkeeper. Isang post lang sa agency niyan na don't transact with this person because patay ka dun. Wala nang tatanggap sa'yo na agency at napakadali na lang i-fact check kung legit kang tao, hindi. Ito pagkakaalalahanin nyo, mga kapwa ko VA bookkeeper or sa mga aspiring pa. Pagkaprotektahan nyo ang pangalan nyo sa lahat ng panahon. Kasi yan lang yung puhunan natin para maging credible tayo sa internet, sa VA workspace, sa online workspace. At kung pangalan na natin yung nasira, napakahirap na niyang i-revive.
napakahirap ninyang ibalik sa dati. Kaya protektahan nyo ang mga pangalan nyo. Wag na wag kayong maggagawa ng ikakasira ng inyong mga kredibilidad. Ayos! Okay, next. Isa sa mga risk ng mga VA bookkeeper na dapat mong malaman ay ang walang security. Ang daming ang gusto maging VA kasi may high income, flexible yung hours, at mas malaki yung sahod ikukumpara mo sa Philippine market salary. But ito naman yung twist. Anytime, pwede kang bitawan. Anytime, pwede kang hindi bayaran. Anytime, pwede kang i-ghost. Risks yan sa lahat ng VA. Under agency man yan or direct client. Both foreign man yan or local. Yeah, it's part of the process. Ikaw as a VA bookkeeper, part dapat ng self-process mo na may deposit. Or maging disiplinado ka sa pera as a VA bookkeeper. Kasi hindi natin alam. Unlike employment, okay pa sana kung local business yan at employed tayo. May habol tayo sa dole. Pero walang jurisdiction yung Pilipinas sa ibang bansa to sue the company na hindi ka binayaran. And sometimes it hards to prove na hindi ka binayaran, or it sometimes talagang wala kang habol sa pag-ghost sa'yo. Pero lahat naman ay naaagapan personal. Hindi porket hindi ka nabayaran, wala ka ng security. May paraan naman talaga siya internally, externally. Externally, pwede mong habulin yung client, pwede mong kulitin para bayaran ka, or pwede mong ayusin yung finances mo para kahit na i-ghost ka anytime, ay may backup ka. Mapalad ka. Napakapalad mo kung nandun ka na lagay sa kliyenteng babayaran ka talaga on time, na hindi ka i-ghost, na hindi ka pababayaan, na mahal ka. Ang mga risk ng pagiging VA bookkeeper, hindi yan iniintindi sa simula. Itong mga risk na na-share ko sa inyo, na-share ko na lang to sa inyo, o naibahagi ko na lang to sa inyo, based sa aking sariling experience as a VA bookkeeper, at based sa kung ano nangyayari sa realidad ng pagiging VA bookkeeper. Ang gusto kong ma-realize nyo sa episode na to ay may mga bagay na nakokontrol natin at may mga bagay talagang kapag nangyari na wala na tayong magawa. Kung mafo-focus tayo sa mga bagay na hindi natin control, sure ball yan, hindi tayo makakagalaw. Hindi ko sinishare tong episode na to, natakutin kayo. Sinishare ko tong episode na to for you, na yung mga risk ng mga nabanggit ko sa'yo ay naaagapan yan internally lahat. Yung pag-i-scam, pwede namang hindi ka magbayad at hindi ka magpa-scam. Health risk ng mental tsaka physical, alagaan mo yung sarili mo. Data breach, ayusin mo yung pangalan mo. Sa non-security or hindi sustainable na pagiging VA bookkeeper, ayusin mo yung personal finance mo. Pagiging VA bookkeeper or general, kahit na ano mang gawin mo sa buhay mo, lahat yan may risk. Pero what I wanted to tell you, to help you realize, lahat ng bagay ay naaagapan sa sarili o nagsisimula sa sarili. Ang kalaban natin dito, kung kuro ka sisi sa mga bagay na hindi mo nakokontrol. Kung kuro ka sisi, porket ganto kasi, ganyan. Kung hindi sana ako na ganto, kung hindi sana ako na-scam, mali. Bobo ka kasi, tanga ka kasi, kaya ka nagaganyan. Kaya next time, huwag ka na maging bobo at huwag ka na maging tanga. At alagaan mo ang sarili mong pangalan at matuto ka sa mga bagay na nagkamali ka. Kasi okay lang maging bobo sa simula, okay lang maging ignorante sa simula, pero hindi yan ginagawang lifestyle. Ayos? Alright. Maraming salamat sa pagtapos ng episode na to. Kung gusto nyo pala ako makausap personal, join lang kayo sa ating Discord community. Pag nag-join kayo dyan, ma-access nyo na yung ebook ko. At doon din nakaschedule yung mga webinars natin. Doon sa loob ng Discord community natin, doon tayo mag-usap na personal at doon din kayo makapag-share ng mga katanungan nyo or doon din kayo makapag-share ng mga knowledge. Dito ko na muna tatapusin ang episode na to. Maraming salamat sa panonood. Mahal na mahal ko kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Hanggang sa muli at huwag kalimutan na ang faith without action is fiction.